Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig natin dito sa Tagalog Health Talks. Ngayong araw na ito ay pag-usapan natin ang gamot na lisinopril. Kailan nga ba inirereseta ang lisinopril? Ang lisinopril ay isang uri ng gamot na inirereseta ng doktor sa pasyenteng may tumataas na presyo ng dugo. Maaari rin itong maireseta sa mga pasyenteng nagkaroon ng heart failure. Ito ay isang kondisyon kung saan ang puso ng pasyente ay hindi na maayos na nakakapag-pump para makadaloy ng normal ang dugo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kapag may heart failure ang isang pasyente, maaaring magkulang ng supply ng oxygen ang kanyang mga internal organs tulad ng utak, kidneys at atay at ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Bukod pa dito sa mga nabanggit, papataasin din ng lisinopril ang tsansang makasurvive ng isang taong nakaranas ng atake sa puso o ito rin yung tinatawag na myocardial infarction or MI sa medical term. Ano nga ba ang epekto ng lisinopril sa katawan? Ang lisinopril ay kabilang sa uri ng gamot na tinatawag na angiotensin converting enzyme inhibitors or ACE inhibitors. Tumutulong ito na ma-relax at lumuwag ang daluyan ng dugo sa katawan ng pasyente. Kapag ito ay nangyari, bababa ang presyon ng dugo at mas magiging madali para sa iyong puso ang makapag-pump or makapag-supply ng dugo sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Bakit mahalagang makontrol ang presyon ng dugo sa pamamagitan ng lisinopril na inireseta ng inyong doktor? Tandaan po natin na ang hindi controlled na hypertension ay magdudulot ng pinsala sa utak, kidneys, liver, at iba pang bahagi ng iyong katawan. Ang pinsalang ito ay maaaring magresulta sa atake sa puso or yung heart attack na tinatawag, stroke, kidney failure, paglabo or pagkawala ng iyong paningin at marami pang problema. Bukod sa ireresetang gamot or mga gamot ng inyong doktor, napakahalagang sundin din ang kanyang payo related sa tamang diet. Iwasan ang mga maalat at matatabang pagkain. Kalimitang iminumungkahi ang low-salt, low-fat diet sa mga taong may hypertension. Makakatulong din ito para makontrol or mapababa ang iyong timbang. Ang pag-ehersisyo ng at least 30 minutes o 30 minuto, 3 beses sa isang linggo at paglimita or pag-iwas sa pag-inom ng alak ay makakatulong din sa pasyenteng may high blood pressure. Paano nga ba inumin ang lisinopril? Kalimitan, ito ay iniinom 1 beses sa isang araw. Maaari itong inumin before or after kumain. At doon sa mga taong nahihirapang lumunok, maaari itong durugin at ihalo sa applesauce. Kinakailangang inumin ang lisinopril sa magkakaparehong oras kada araw. Sundin po ang payo ng inyong doktor tungkol sa pag-inom nito. Huwag sosobrahan o kaya naman ay babawasan ang dosage na kanyang inireseta nang walang pahintulot niya. At huwag din po basta ititigil ang pag-inom nito. Tandaan natin na itong lisinopril ay tutulong lamang upang kontrolin ang iyong kondisyon. Ngunit hindi nito kayang i-cure or gamutin ng permanente ang iyong medical condition tulad ng hypertension or heart failure. Kaya't mahalagang ikaw ay compliant sa pag-inom nito. Kapag sinabi nating compliant, susundin mo ang payo ng iyong doktor. Ano pa ba ang ilang mahahalagang paalala sa pag-inom ng gamot na lisinopril? Ipaalam po sa inyong doktor kung kayo ay nakaranas ng anumang allergic reaction in the past mula sa lisinopril
or sa iba pa mang ACE inhibitors tulad ng enalapril, benazepril, captopril at iba pa. Mahalagang sabihin din po sa inyong doktor kung kayo ay umiinom ng iba pang gamot, halimbawa yung mga over-the-counter medications. Kasama na po dito yung mga herbal supplements tulad ng mula sa garlic or bawang, ginger or luya, or ginkgo biloba. Ang mga ito po ay herbal preparations sapagkat ang mga gamot na ito ay maaaring maapektuhan ang effectiveness ng lisinopril. Itong lisinopril po, maaari rin itong pataasin ang BUN, bilirubin, creatinine, potassium at alkaline phosphatase. At maaari naman po nitong pababain ang sodium sa inyong dugo o yung tinatawag na serum sodium. Kung kayo po ay isang babae at nagplaplano kayong magbuntis or nalaman ninyong buntis kayo, ipagbigay alam po kaagad-agad ito sa inyong doktor sapagkat ang lisinopril ay makakapasok sa placenta at pwede itong makapinsala sa lumalaking fetus or baby sa sinapupunan ng isang ina. Ganon din po, ipagbigay alam kaagad sa inyong doktor kung kayo ay nagpapadede o nagba-breastfeeding ng inyong sanggol. Kung kayo po ay na-diagnose ng anumang klase ng sakit sa puso at o anumang klase ng kidney disease, mahalagang ipaalam din ito sa inyong doktor para kayo ay ma-monitor regularly at ng mabuti. At kung kayo po ay nakakaranas ng diarrhea or pagtatae, pagsusuka, or kung hindi kayo nakakainom ng sapat na tubig at kung kayo po ay sobrang nagpapawis, ang mga ito ay pwede ring magresulta sa pagbaba ng inyong presyon ng dugo at lalo na kung kayo ay umiinom din ng lisinopril. Pwede po kayong mas maging at risk makaranas ng pagkahilo. Kung kayo naman po ay nakalimot uminom ng iniresetang lisinopril, inumin ito kaagad. Ngunit, tandaan, kung malapit na ang sunod na dosage nito, uminom lamang po ng tamang dosage at huwag itong doblehin. I-skip nyo na lamang po yung na-miss nyo na dosage nitong lisinopril. Ano nga ba ang mga karaniwang side effects ng lisinopril? Kabilang sa mga common side effects ng lisinopril ay ang hypotension. Ang hypotension, ito yung kondisyon kung saan sobrang bumababa ang presyon ng dugo kaysa normal. Halimbawa, kung ang inyong systolic blood pressure or yung numero na nasa itaas kapag kayo ay kinukuhanan ng blood pressure, kapag ito ay mas mababa na kaysa 100. Lalo na po sa mga matatanda kasi sila ay maaaring mas sensitive or sensitibo dito sa hypotensive na epekto nitong lisinopril. Kasama din sa mga common side effects ng lisinopril ang pananakit ng ulo, fatigue or yung kawalan ng lakas o panghihina, pagkahilo or yung dizziness, hyperkalemia or yung pagtaas kaysa normal ng potassium sa inyong dugo at ang pagkakaroon ng ubo. Kung makaranas po kayo ng pamamaga sa mukha, leeg, labi, mata, kamay, paa or binti, pamamalat ng boses, hirap sa paghinga, lagnat na may kasamang sore throat at panlalamig o panginginig, paninilaw ng mata at balat, pananakit ng dibdib o pagkawala ng malay, mahalagang pumunta kaagad kayo sa ospital para kayo po ay masuri ng isang doktor at mabigyan kayo ng agarang lunas. Mga dagdag paalala po. Una, para mabawasan ang hypotensive na epekto ng gamot na lisinopril, dahan-dahan lamang na bumangon mula sa inyong pagkakahiga. Halimbawa ay kung kayo ay galing mula sa pagtulog. Ikalawa,
Limitahan or iwasan ang pag-inom ng alak sapagkat ang alak ay pwedeng mas makadagdag sa blood pressure lowering na epekto ng lisinopril. Ikatlo, limitahan ang asin sa inyong diet. Ikaapat, siguraduhin na makakainom po kayo ng sapat na dami ng tubig or ayon sa rekomendasyon ng inyong doktor. May ibang pasyente na nabibigyan ng fluid restriction. Sundin ang utos or payo ng inyong doktor. At ikalima, kung makaranas ng biglang pagkahilo ang pasyente nang dahil dito sa hypotension or pagbagsak ng BP or blood pressure, makakatulong kung ihihiga ang pasyente at itataas ang kanyang mga binti at paa para mas maraming makadaloy na dugo pabalik sa kanyang puso. Kung nais nyo pa pong makapanood pa ng iba pang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa ating channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at maraming salamat po sa inyong panonood. Tagalog Health Talks.